Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kalinawan na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng Community Development Week. Mula sa Memorandum Circular 41 ng ating Pangulo ay inaatasan nito ang DILG at NGOs at People's Organizations. Unahan ang nasabing Barangay Development Week at Day na yearly ay idinadaos on first week of January. At ito ay yung day ay January 6, kahapon yun. At ang araw na ito idinadaos base sa EO 315 ng 1997. So yun. So ito yung ating tinunghayang issue ngayon, yung dinadaos na Barangay Development Week and then dinaos kahapon January 6 or first week ng January. So ang ating Pangulong Marcos, so yung ating nasa administrasyon ay nag-issue ng memo na yung tinatawag na Memorandum Circular 41 para inaatasan nito yung mga ilang ahensya at suportahan itong pagdaraos na ito. So layunin ng proklamasyon na nabigyan ng halaga ang ambag ng barangay, ng ambag ng barangay at ng mga POs sa pagpapaunlad ng mga barangay. Kasama na rin dito ang nais ng Pangulo na mag-ibayo ang kalinisan sa buong bansa para sa kalinisan ng bagong Pilipinas mula sa na gagawin din sa January 6, 2024. Yan, kahapon yun sinagawa. So magkaroon ng kalinisan sa ating bansa mula bawat barangay at ang mamamayan ay makiisa sa environmental. So yun. So yan ang yung layunin ng proclamation na ito na Barangay Development Week na celebration ay para bigyan halaga yung ambag ng ating mga barangay doon sa ating mga community, doon sa kaunlaran na nagagawa nito. At at the same time ay naglunsad ng ating Pangulong Marcos nung kalinisan para sa buong bansa doon sa bagong Pilipinas na sa kanyang pamamahala. At January 6 din kahapon din, isinabay niya doon sa Barangay Development Day na araw. So yung araw ng Barangay Development Day, January 6 kahapon. So yung araw nung paglulunsad ng kalinisan kahapon din yun, January 6. At so yun at kahapon marami yung siyempre suporta diyan sa Memorandum Circular niya mula sa DILG, NGOP at saka siyempre yung kalinisan. So ngayon ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa issue ito ng pag-celebrate ng Barangay Development Week at Day ay on first week of at January 6 ay ating sinusuportahan itong pagdiriwang na ito at ang ambag ng barangay sa ating komunidad. So yun. So marin natin sinusuportahan ng Human Rights Promotion yung development week and day na celebration. Siyempre, tayo ay nakikisuporta sa pagkikaya sa mga ahensya na suportahan ito. Siyempre, ang mamayang Pilipino. So next year, ay hindi lamang sila yan yearly, weekly, and every January. Kundi suportahan natin yung development na ginagawa ng ating barangay para makatulong tayo dun sa kaunlaran ng ating barangay. So, nais natin na kaunlaran ng barangay natin from our barangay authority and functions, so tayo makisa sa barangay. But definitely, syempre, yan. So, ang barangay level o grassroots of our government structures ay siyang pangunahin na nakaalam ng mga problema sa bawat barangay mula sa mga mamamayan nito o residenteng naninirahan dito at kanilang katatayuan at kalagayan in all aspect
at kung natatamasa nila ang karapatang pantao at natatanggap ang government services generally. So doon sa barangay level, syempre sila yung pangunahing prompt action, parang frontliner na tinitingnan syempre yung problema ng mga mamamayan nila, pangunahin yan, na sila nakakaalam kung katatayuan ng bawat barangay nila, kung talagang maraming halimbawa sa kalusugan, may mga nagsakit doon, mga sa ekonomiya, kung nagiging barangay na yun, at syempre yung government services doon, syempre sila yung kanila napapaabot at yung iba't ibang serbisyo kung paano na nadadala doon sa mga mamamayan doon. So yun, at yun, syempre yung barangay din ang nakapagsasabi kung natatamasa ng mga mamamayan nila yung ginagawa ng generally ng ating gobyerno. Syempre sila yung pinakagrassroots package ng karapatang pantao. Syempre generally may ginagawa yung ating gobyerno at meron din yung barangay. So sila rin yung pangunahing nakakaalam niyan para at sa kanilang hinaing din yung mga natatamasa nila yung serbisyo ng municipal na national at syempre yung karapatan nila. So yan, ating boses sa ating pamahalaan, sa ating national government from DIL at all government agencies at ang syempre yung ating presidential office at kanilang at mabawat municipality na tingnan yung kapasidad ng mga barangay funds, yan, yung pondo ng barangay yun, pangunahin in development at maging mga sahod ng mga nasa barangay. So dapat tingnan mabuti yung ng ating mga ahensya yan, lalong-lalo na nung ating Kongreso at Senado kung dapat bang magpasa ng batas para doon sa pondo ng barangay at saka ng mga sahod ng mga kawalino, ng mga opisyal para ito ay mag-functions ng maayos. So sa development, so laki nga natutulong nila, syempre kailangan din nila para doon sa function nila, syempre yung kanilang mga funds na mula sa national and then to the local government, DLG. So yun, kung saan nagagaling yung mga barangay at yung kanilang mga sahod. So yun, dapat ay tingnan mabuti kung angkop yung bawat pondo ng bawat mga barangay para i-develop yung kanyang barangay. At syempre, kailangan yung function, magpa-function ng maayos yung mga barangay official doon, mga punong barangay, mga konsehal, kung sila ay mayroong maayos na sweldo. Kasi sa tingin ko, o sa tingin ng Human Rights Pro ay hindi ganoon ka fully yung service ng mga halimbawa konsehal o siguro maging barangay captain na sila ay mag-uopisina doon ng maghapon. Siyempre may itinabid din sila na maaaring nahahati para mag full time na mag-opisina doon sa barangay. Halimbawa 8 hours a day, or gagawin nila yon para isilbi nila hindi lang kung iba't ibang tungkulin nila doon sa kanilang posisyon o committee na hinahawakan. So ngayon, halimbawa sa health, halimbawa doon sa peace and order, so may kanya-kanya syempre. Pero hindi kung yung honoraria lang na mababa, mahina yun. Pero sila naman ay according to our law, pwede sila makatanggap ng sahod according to the salary grade 14 and 10. Doon sa konsyal at sa puno marang. Malaki yun, maganda na rin yun. Pero hindi mukhang hanggang ngayon honoraria pa rin. At yung ilang level ng mga barangay lamang nakapagpapasweldo ng maayos. Pero siguro naibibigay ng national government. Sa ngayon tingin natin mga nasa 15 mil yata o over yung iba. Pero honorary. Pero mayroon din tayong nabasa na pinapasa ng ating kongreso na ipipix yung sahod nila. Ewan ko na ipasa yon. Pero ganoon din ang ating boses. Sana maipasa na nga yun. Kung naipasa, mas maganda. At tingnan mabuti, ay talagang sapat yung talagang dapat na ibigay na. Parang halimbawa sa munisipyo o sa ating municipality, meron tayong konsehal, meron talagang fixed na sahod, yung pati yung ating mayor. So ngayon, yung dapat punong barangay, ganun din. Karero nila yung kanilang mga posisyon for 3 years para nakapaglilingkod sila may full time. Kasi maaari mahati yun kung yun ay kung ng isang tao yung maglilingkod doon ay syempre meron ikakabuhay. Hindi full time naglilingkod yung mga barangay natin. Siguro maaari
I hope I'm wrong, pero maaari sigurong ganun. Kasi nga kung honoraria mo 600 pesos, paano bubuhayin yung pamilya mo halimbawa kung naglilingkod ka ng ganun. Ngayon, ating hindi ng ating pamahalaan, hindi lahat ng maglilingkod ay yung may kaya sa buhay. Siyempre, dapat yan ay yung maglilingkod na gano'n sa ating barangay, dapat may sapat na ikakabuhay at the time na sila ay naglilingkod. Kung kinakailangan, halimbawa, sino man ang gusto mag-volunteer para makapaglingkod. Siyempre, ilang taon din yun. Kung gano'n, di ba? So, hindi lang naman mayayaman yung maglilingkod para magbigay ng freebies. Di ba? Para, sige, gano'n katagal. Ibig sabihin, kahit honorary, walang problema. Siya pa ang bibigay ng pera doon sa mga tao. So, dapat, make it clear din sa mga ganong klase ng mga posisyon. So dapat limiin ng Kongreso at Senado yung pan nung bawat barangay na dapat taasan ito in yearly budget para makapagpondo nito ng lubos sa ating authority, yung sa authority nito. So yung dapat, di ba may funds yan? So sa tingin ko maliit lang yung funds nun para paunlarin nun yung barangay. Siguro hanggang ilan lang yung po pwede nilang magawa. Ako siyempre, kapag meron silang mga proyekto, mag-request siguro doon sa munisipyo, pag DILG, kung ano yung dapat na proyekto para dagdagan yung mga pondo nila. Siguro, ay doon pa lang siguro sa waste management ng bawat mga barangay. So, malaki ng pera yun. Yung malaking isang basurahan, magkano na yun? 14,000, di ba? Magkano lang yung budget ng barangay for the whole year, di ba? 80,000 lang yata. Yung ay 14,000 na yun. Halimbawa, bawat kanto lalagyan, ubus na agad yung pera ng barangay. So dapat ay yun, dapat sana ay bigyan nila malalaking halaga yung barangay, yung kanilang local authority makatulong talaga sa development. And aside from na, syempre, i-request nila yun doon sa munisipyo or sino man dapat para pondohan yung ibang mga proyekto na gawin doon sa mga barangay na yun. So yun, maliban dyan itong sahod ng mga barangay nga, official at kawani nito, dapat taasan ito to regular salary nga. So yun yung ating bonus yan, regular salary na dapat ibigay sa mga barangay officials. Pati na rin yung mga empleyado nila, ano ba, mga secretary, barangay tanod, yan, mga messenger, yung mga sweeper, mga ganon sa barangay. So dapat bibigyan din ng salary yun. Halimbawa, may needs dapat yun. So kung minimum wage, baka pamumuhay sila ng maayos. Merong regular na, kahit magpalit-palit nung mga opisyal, may regular doon na, halimbawa, sweeper, may regular na secretary o ganon, o regular na mga empleyado yung barangay. So hindi naaalis yun. So yung opisyal lang ang nagbabago. Dapat fixed salary din yun. Halimbawa, regular na salary. Halimbawa, minimum wage yun. Pwede sila ma-regular doon. Either kung sila man ay at saka sila tingnan kung paano sila mariregular doon sa ganong posisyon sa barangay. Kasi siyempre yung nagtatrabaho sa gobyerno, may civil service. So usually siguro maaaring ganon din yung tingnan nila at paano nila mabibigyan ng permanente yung mga ganon doon sa barangay, kung paano maglilingkod sa barangay, yung mga ganon na wala ng civil service kagaya ng barangay tanod, halimbawa. Syempre yung barangay tanod, hindi ang palit yun, dapat nakapiksyon siguro kapag kung magbabarangay tanod ka o barangay police, pagkano lang sasahurin mo. Syempre paano ka naman makapaghahabol ng magnanakaw kung honoraria lang 1,000 lang yung gagastos yung bigay sa'yo sa buwan, di ba? Syempre may sideline ka dapat, gano'n, di ba? So dapat gano'n, dapat syempre yung kung meron kang mga gano'n full time yung barangay tanod, kasi shifting sila, di ba? Mga gano'n. Kung sahod mo mababa, paano ka magtatanod ng gano'n doon? So yun, at hindi lamang para maging focus ang mga barangay at maging tanod at iba't ibang kawani sa kanilang pagsisilbi sa komunidad, kung saan hindi lubos ang pagsisilbi nila dahil sa kailangan din nila kumita para sa pamumuhay nila at pamilya nila. Yun ang tingin natin doon. So dapat full-time service sila, kailangan nila ng sahod, syempre, di ba? Dapat ibigay yung wastong kita, fair na trabaho talaga, hindi basta
So, kasi yung pagbo-volunteer, kahit pa sabihin natin, nagbo-volunteer, eh, syempre mayroon ding yung pagbo-volunteer na binibigay ng nating mga kababayan, halimbawa mga free time nila, pero siguro magbigay na rin ng para sa full time para makapag-bibi na maayos kaysa dun sa nagbo-volunteer ng mga barangay tanod. Kung halimbawa ako 8 hours a day ako paggabi, maaaring magbigay ako ng 3 oras, so gawin na rin na lang meron talagang nakapix na barangay tanod doon, kawani, kaya doon din na maayos, mga ganun. So yun, at yung mandato din na ang bawat barangay ay i-develop ang kanilang barangay hall standard. Ito na may kaukulang kapasidad in structures nito na office o lamesa nitong mga barangay officials at yung mga equipment. Yan. Dapat kasali din sila doon sa digitalizations o modern na development. So yun yung ating tingin doon na dapat. Yung bawat barangay, dapat kumpleto yun eh. Hindi basta meron ka lang isang kubo ron. Halos yung iba yata, opisina sa bahay pa, dapat kumpleto. Tapos may kikita siguro sila na mesa ron para sila doon nagagawa ng barangay official o na konsihal o ng barangay yung kanilang mga nagagawa. Tapos siyempre may dapat may computer sila ron. Magkano na computer na yung 4,000 yung pinakamababa. So makayang ibili na yung bawat barangay na tigpo 4,000 na computer. Magagamit na nila yun sa bawat barangay. Diba? O at least kahit dalawa, maibili sila yung DIY o kaya ng munisipyo. O dagdag yung budget ng barangay para makabili mo tigpo 4,000 man lang na computer. So bibili pero siguro tumatagal din na yun. Kung magta-type ka lang naman doon, mag-print ka. Diba? Yung mga kung ano-ano mga kinakailangan nila ron. Siyempre meron din sila dapat ng makinilya. Mga ganun. Yung iba siguro hindi naman kompleto. So, dapat kompleto na ganun para kung alam mo may magreklamo, yan ano ba yung mga dapat nilang gawin, functions ng barangay. So dapat at hindi talagang parang may isang lamesa lang yung punong barangay at meron silang meetingan doon. Hindi puro ganun. Dapat syempre may mga paperwork yan. So dapat mayroong ano ka. So dati nga yung aming kung di ako nagkakano, yung munisipyo namin talagang parang api ang tingin ko eh. Dahil walang opisina yung mga barangay councilor doon. Tingin ko walang opisina, meron lang silang meetingan doon. Pero ngayon, na sila, nabigyan na sila ng mga tigigisan nilang opisina. Pero noong matagal ng panahon, maliit pa ako, talagang sa tingin ko, walang opisina, isa lang, na wala naman silang talagang yung, halimbawa, table ng bawat isa ng mga konsehal doon sa lugar namin. Ano pa yun, municipal ba yun? Siguro. Ngayon na nga lamang nag-develop, meron na kami magandang munisipyo, saka may opisina na sila. Siguro matagal din panahon na ganun. Pero dapat sana ganun yung mga munisipyo at yung mga barangay po, di ba? Para makapaglingkod sila na puro puro pang bislian, ika nga, yung pang ka lang Hindi naman maganda na doon ka lang sa may sisilungan ka mag-gobyerno, di ba? So, ang DLG at local municipality siyang dapat magkatulong sa pagkakaroon sa pag-construct ng mga barangay hall na kumpleto o modernize o dapat pa-renovate yung mga structures for modern barangay hall. So, dapat may kumpletong equipment mula komunikasyon at mga pag-aanunsyo sa mga tao ng mga dapat sa publiko kagaya ng mga sakuna. So, yun. Dapat yung barangay kumpleto, may sasakyan, tapos halimbawa pag-ano sa publiko ng mga gano'n, wala man silang sasakyan, parking na sila ng sasakyan, may pang-anunsyo sila at may megaphone, may telepono, yun, dapat lagi may telepono yung barangay kasi pag pwede mareklamo ron. Yan, sa internet, dapat nakakapalakit yung bawat mga barangay kasi nagiging digitalized na tayo ngayon, so pwede ka nang gumawa ng mga reklamo mo through email, di ba, mga Facebook, mga ganyan. So, dapat yung barangay nakaka-access ng ganyan, di ba? So, maganda yung with the help of that good communication kasi pangunahin yun. Hindi ka na tatakbo pa para pumunta sa barangay para ireklamo mo yung kapitbahay mo. Pwede mo na lang itawag, di ba, kung meron telepono. Ngayon, telepono, talagang yung mga kagagi mo, kung meron nagwawalang lalaki doon sa lugar mo, tatakbo ka ng barangay para ireklamo mo, di ba? Or pulisya. So, dapat, di ba? Ganun.
So yun, at muli, maliwanagan ang ating banal na Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mamayang Pilipino. May ng mabuting balita at ang pamahalaan ay pamahala ng mabuti, matuwid, makatarungan at tumutugon sa karapatan. Ngayon din yung mga Pilipino, sumunod tayo doon sa ating pamahalaan para tayo ay makapamuhay ng mapayapa, maunlad at natutugod at nakapumuhay ng ayos sa ating karapatan. Kung tayo ay nakasusunod sa pamahalaan at yung pamahalaan, namamahala naman ng mabuti. So yun. So at sa ganyang bagay tayo nagkakaroon steps for sa kaligtasan spiritual natin at pag-ibayo pa ng pagtupad ng kalooban ng ating Panginoon. Yan. So muli, sana nakapagsabuhay sa naman tayo sa linggong ito hinggil doon sa Barangay Development Celebration at day na yan. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Yan. Tayo ay patuloy na protektahan ng ating mga Panginoon Diyos at gabayan yung mga kapamahan at yung karapatang pantao ay pagkaloob sa atin sa ng ating banal na Panginoon sa tulong ng banal na Santa Maria. Yun, paliwanagan kayo lahat.